Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Well, itutuloy po natin yung pag-discuss natin tungkol sa ating Dr. Jeff Ho diet. No? Okay, binanggit po natin na yung tungkol sa ketogenic diet or keto diet at saka yung intermittent fasting diet. Although, hindi po ako sang-ayon na itong mga dalawang diets. Okay? Pero kung yun po ang na-prescribe ng mga doctors ninyo, well, itutuloy po ninyo yan. Because your doctors know best as far as you as a patient is concerned. Because who am I to question your doctor? No? So it would be not only unfair but unethical. Lalo na if those diets are working on you. Okay, ibig sabihin, pumapayat at okay naman ang pakiramdam ninyo, no? Okay? Pero if it's not working on you, then I think it's about time maybe to try my Dr. Jeff Ho diet, no? Palagi ko sinasabi na sa pag-prescribe, whether gamot or dieta, kailangan i-focus natin, i-address natin, itumba natin, i-neutralize natin yung dahilan o yung sanhi ng problema. Katulad ng obesity o sobrang timbang. Yun rin po ang dapat gawin namin bilang doktor, no? Yung tinatawag natin na etiologic approach. Yung approach towards the etiology or dahilan. Katulad ng infection. Siyempre, mararamdaman mo yung sakit pag meron kayong infection. Take for example, sakit ng ipin. Pupunta yung pasyente, hindi sa doktor kasi mas mahal. Siyempre, ang first stop, butika. Miss, unsa may tambal, sorry, nagbisaya ako. Ano bang gamot para sa sakit na ipin? Siyempre, itong mga sales ladies, may pain relievers tayo. Yan, ibuprofen, naproxen, mefenamic acid. After how many days, nandyan pa rin yung sakit. Siyempre kasi, yung dahilan, kadalasan infection ng ipin or ng gums rather, ay hindi rin mawala sa mefenamic, for example. Kasi hindi po yan antibiotic. So, kailangan gamutin yung dahilan. Hindi lang po yung nararamdaman ng pasyente. Yung dahilan ay infection. So, kailangan ng antibiotic. Yun po ang pagkaiba sa butika at saka sa clinic. Okay? Kasi sa butika, yung approach nila is symptomatic approach. Kung anong nararamdaman or yung symptom ng pasyente na reklamo niya, yun po ang ibibigay ng taga-butika or yung sales lady. Pero sa doktor, etiologic approach. Kung anong dahilan bukod sa nararamdaman ng pasyente, magdagdag po kami ng gamot katulad ng antibiotic on top of anti-inflammatory or pain relievers. So, yun po ang tamang approach. So, balik po tayo sa overweight or obesity or sobrang timbang. Kadalasan, sumobra yung kain Hindi po problema yung percentage ng kinain ng pasyente, yung carbo, protein at saka fat na kailangan modify natin katulad sa keto diet. Hindi rin po dahilan ng overweight ng pasyente yung schedule ng kain ng pasyente to the point that we have to change the schedule of eating as emphasized in the intermittent fasting na diet. So, we approach the cause, yung dahilan, which is overeating. At yun po ang in-address po natin sa ating Dr. Jeff Ho diet. So, binanggit ko po na 90% busog lamang. Pero Doc, parang hindi ako kontento. Pues,
dagdag kayo ng gulay. Dagdag 10%. Pwede, basta gulay. So, maging 1%. Pag burp, ops, busog na. Tama na. Bakit pwede gulay? Kasi walang calories. Bakit walang calories? Magaling ang Panginoon ang sadya po niya para hindi ma-overweight ang pasyente. Okay? Bakit hindi madagdagan ang timbang natin? Useless palang gulay. Hindi po nga para ma-prevent yung overweight nga At saka syempre, bukod sa hindi madagdagan yung timbang ninyo, madagdag lang yung timbang ng dumi po ninyo. Sorry kung kumakain po kayo. Lalong lalaki yung dumi po ninyo. Kasi nga, yung buong dahon o yung stem, for example, ng kangkong, alugbate, hindi po yan madadigest. Lalabas pa rin po sa dumi niyan. Kaya po, yung dumi po ninyo, pag malakas kayo kumain ng gulay, ay malaki. Malaki pero malambot kasi nandun sa loob mismo yung dahon o kaya yung stem ng gulay. Kaya minsan, makikita po natin sa toilet bowl natin, pag medyo malambot yung dumi po natin, medyo kumakalat sa tubig. Uy, bakit may dahon pa? Patay. May impatso ako. Hindi nadadigest. Hindi po tama yan. Normal po yan. Kasi sinadya nga ng Panginoon. Magaling po kasi ang Panginoon natin. Okay? Kaya po, nilikha po niya yung gulay. Okay? So, pwede kayo magdagdag ng gulay pag hindi pa kayo satisfied sa 90% busog. Okay? So, binanggit po natin na iwasan po natin yung BURP. B, buffet, U, unli, R, restaurant, and P, parties. Okay? Pero pwede kayo mag-attend para hindi po magagalit yung may-ari ng restaurant sa akin, di ba? Pero pagdating doon, dala-dala po ninyo yung disiplina po ninyo. Kasi po, kailangan ng disiplina. Walang magagawa ang doktor kung hindi ninyo dalhin yung disiplina at hindi ninyo naalala yung payo ng doktor. Kung baga, nasa inyo ang gawa, no? Okay? Rather, nasa doktor ang payo, nasa inyo ang gawa. Ayan. Okay? So, pag kumain kayo sa restaurant, 90% busog lamang. So, kung meron kayong nakikitang masasarap na pagkain, well, huwag kayong kumain sa mga, yung kinakain natin sa bahay, yung mga palaging kinakain natin sa rice, no? Yung mga ulam. Kailangan konti lamang para meron pa kayong space para sa itong mga masasarap na pagkain to make it 90% busog lamang. Maraming salamat po sa inyo.